Kakapasok lang. President Marcos, malaking gulo to. Pilipinas at Amerika nag-deployed sa China, West Philippine Sea tinamaan mga kapatid. Yan ang ating panonoorin niya. Binasa ko yung title, no? Mula sa Philippines Trending News, mga tol. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang mga tol, dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kapag ang pinag-uusapan natin partikular mga tol dito sa West Philippine Sea, sa loob ng ating soberanya, suportahan nyo sana ako mga kapatid at para mas marami pang mga kababayan natin ang maging aware, no? At hindi basta-basta madala ng mga propaganda ng mga pro-China na gustong umangkin at sumakop dito sa ating nasasakupan mga tol. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to mga tol. Samantala, kasalukuyang ginagawa na ang mga preparasyon o paghahanda para naman sa nalalapit na trade mission na ipapadala ni United States President Joe Biden dito sa Pilipinas mula Marso 11 hanggang 12 ng kasalukuyang taon. Ayon nga kay United States Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, lumipad siya patungo ng Washington para naman sa briefing ng mga kinatawan mula sa Estados Unidos, partikular yung American private sector, kaugnay naman doon sa mga oportunidad sa ating bansa. Yung mga ganitong mga mission na to, ito yung isa sa mga ikinababad trip mga tol ng China. Kasi ang feeling nila talaga ano sila sila yung number one, no? Sila yung pinakamakapangyarihan. Gusto nila lahat, sinisindak nila, lahat natatakot sa kanila mga tol. Pero kung naalala ninyo yung video natin kay PMC mga tol, 70 years na pala nilang pinagbabantaan ang Taiwan na parang ilang tumbling lang ng mga sundalo pero hanggang ngayon hindi nila magawang sakupin mga tol, no? Pero dito lakas nila manindak, no? Saad pa ng United States Envoy, ang naturang misyon ay magpapalakas at magpapaabansi pa doon sa trade and investment ties ng Pilipinas at ng Amerika. Matatandaan, una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs, ang naturang trade mission ang kauna-unahan sa ilang serye ng major commercial events na isasagawa ng dalawang panig ngayong taon. Pangungunahan ni United States Commerce Secretary Gina Raymond ang Presidential Trade and Investment Mission na pupunta rito sa ating bansa base na rin sa anunsyo ni President Joe Biden. Ginawa nga ng Pangulo ng Estados Unidos ang naturang anunsyo, kasunod na rin ang kanyang naging commitment kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagbisita doon sa Washington noong Mayo para naman mas marami pang capital-intensive investments at innovation sa ating ekonomiya at maging yung issue ng clean energy transition, critical mineral sector at food security ay maisama na rin. Ang naturang ay magpapalakas umano sa Pilipinas bilang hub para naman sa regional supply chains at high quality investments. Bumabawi ang Amerika kay Marcos, no? Kasi alam niyo na mga tol kung ano yung nasa history, no? Amerika ang isa sa mga tumulong para mapatalsik yung kanyang tatay, no? So eto ngayon bumabawi. Sabagay, ibang mga tao na naman yung mga yun, eh. Samantala sa ibang balita naman, papaigtingin pa ng Pilipinas ang pagpapatrolya para protektahan ang tradisyonal na fishing grounds sa may West Philippine Sea mula sa mga agresibong aksyon ng China. Ito ay sa pamamagitan nga ng regular na pagpapatrolya ng mga barko ng gobyerno ng Pilipinas sa may Panatag Shoal simula ngayong buwan po yan ng Pebrero. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, ang mga barko ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay magsasagawa ng rotational deployments sa lugar na isa namang pagbabago mula sa nakagawiang magkahiwalay na pagpapatrolya ng dalawang ahensya. Sinabi din ng opisyal na inatasan ang Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na mamahagi ng food packs, groceries at langis para yan sa mga mangingisda para sa kanilang tuloy-tuloy na aktibidad sa may bisinidad ng Panatag Shoal. At dahil kapos sa kapasidad ang PCG natin dahil syempre kulang ko tayo sa mga assets. O ito tumutulong na rin ng BFAR, no, sa pagpapatrolya dito. At talagang mas lalo dapat nating paigtingin to. Kasi naalala ninyo, di ba 2012 nung nagkaroon ng standoff dyan, nung lumisan yung ating mga barko, hindi na umalis dyan yung mga Chinese, no, vessel. Kaya nakontrol na nila yung Panatag Shoal, itong Scarborough. So ngayon, panahon na to mga tol, siguro panahon na, no, para kunin talaga natin kung ano yung nararapat na sa atin. Diba? Matagal nang nangingisda rito yung mga Pilipino.
lumang-lumang panahon pa. Nandiyan na yung mga Pinoy, matagal na silang nangingisda diyan. Minana na lang nila yan sa kanununuan nila. So walang dapat na sino mang mga bansa ang maghari-harian diyan at aangkinin na lang basta-basta yan, 'di ba? Kasi lalo-lalo na kung tayo naman ay naaayon sa batas, 'di ba? Ayon sa UNCLOS, mga tol. Meron tayong sangga meron tayong pinanghahawakan kaya kailangan natin talaga ipaglaban 'yan. Na traditional fishing ground na ng mga mangingisdang Pilipino. Diba? Traditional fishing ground. Tiniyak naman ni Anyo sa publiko na mananatiling profesional ang Philippine Coast Guard at ang BFAR sa pagtugon sa anumang labag sa batas at provocative behavior ng Chinese Coast Guard at ng Chinese Maritime Militia vessels. Kabilang na dyan ang pagtugon sa mga mapanganib na maniobra at pagharang sa mga barko ng Pilipinas na nagbabaliwala naman sa 1972 Convention para maiwasan ang banggaan sa nasabing karagatan. Mga loko nga kasi yun wala silang pakialam kahit labag na, illegal talaga pinaggagawa nila. Labag talaga sa batas yung mga pinaggagawa nila. Naku mga sangga, eto na nga, ang Amerika po ay magpapakita ng isang malakas na puwersa. Ito, panoorin natin ng, parang napanood ko na to dati pero yung video panonoorin ni Sangkay. Pero ito, panoorin natin kung ano yung magiging reaction niya. Laban po sa China. Nga pag-usapan po natin itong patungkol sa United States of America against China. Ang dalawang bansang ito mga sangkay ay patuloy po na umiinit ang iringan. Actually, hindi lamang po America against China. Meron din pong America against Russia. Pero pag tinignan po natin yung stand ng Russia, mga sangkay, lagi po nilang sinasabi, especially itong si Putin, na hindi po sila makikipagdigma laban sa Amerika. Maliban na lamang kung uunahan po sila. Okay? So yun po yung mga lumalabas ngayon na balita at eto na nga. So yun yung interview ni Putin di ba? Wala daw silang balak palawigin pa o i-spread pa yung kaguluhan. Kumbaga parang sinasabi niya Amerika na lang, depende sa Amerika kung titirahin sila, siyempre gaganti sila mga tol. Ang Russia ang pinakamalaking bansa sa mundo, di ba? So napakarami talagang mga mga nag-aaway-away na mga bansa ngayon, no? So nasa mga leader na lang talaga kung gusto nila magiging matahimik o hindi Mapapansin ninyo, nag-aabangan sila kung sino yung talagang pinaka-warprek sa lahat, yun na magsisindi at yun na magsisimula. Ang Amerika, di umano mga sangkay, maglalabas ng isang malakas na puwersa para po ipakita ang kanilang lakas laban po sa China. Nako. US to deploy 5 aircraft carriers in Western Pacific in show of strength to China. Uy, mga sangkay, nag-aanuhan na to Alam niyo, pagdating po sa ito hindi ko pa napapanood tong balitang to. Trade war, ang Amerika po at China ang magkalaban. Pagdating naman po sa puwersa ng sandatahan, mga sangkay, talagang ganon din po silang dalawa, nagpapalakasan. Ako hindi. Kung sa trade war, oo, no? Pagdating sa mga trade industry, pwede silang magtapatan doon. Pero pagdating sa puwersa, mga tol, wala pang napapatunayan tong China. Oo, nakikita natin, napakarami nilang barko, napakalaki na ng military nila, ng army nila, mga tol. Pero wala pa silang napapatunayan. Sa palagay ko, ang katapat talaga ng Amerika, mga tol, ito Russia, no? Ayan talaga. Kasi as in, nakita na natin sila, mga tol, sa actual. Etong China, wala. Yung Taiwan nga, hindi nila magalaw-galaw Dito sa Pilipinas pa lang, di ba? Sino ba yung nag-aaway? China at Amerika. Naiipit po yung Pilipinas. So ito, panoorin po natin. Now, amid the rising tensions in the Indo-Pacific, the US is likely to deploy nearly half of its aircraft carriers in the Western Pacific this year. Uy, dami nun mga sangkay. So, Etong US, mga tol, batay lang sa mga napapanood natin, hindi sila nagbibiro. Kapag nagdeklara sila, nagbigay sila ng ultimatum at hindi sumunod yung bansang binigyan nila ng ultimatum, alam nyo na susunod na mangyayari, ginawa na nila sa Afghanistan, sa Iraq, mga tol, yung mga bagay na ganyan, di ba? Panahon pa ni, sino ba yung panahon na yun? W. Bush ata yun. Di ba? Nung ginera nila yung Afghanistan ba yun? O Iraq, mga tol, di ba? Talagang sila, no? Umaatake talaga sila. Eto sa China, nabalitaan natin, napanood natin yan, doon sa isang reaction ko kay PMC. 70 years na nilang pinagbabantaan ng Taiwan, mga tol. Pero hanggang ngayon, hindi nila magalaw-galaw. Imagine mo pwedeng nagsinasabi ng iba, nagpapalakas lang yung China. Ang problema, lumalakas din habang tumatagal yung Taiwan Tapos meron pa silang meron pa silang mga kakampi. Diba? So kung tapatan ng puwersa, mga tol, ang pautong sa China. ganyang karami ang
papakawalan ng Amerika na tinatawag na aircraft carriers. 5 to eh. Ayan po. Magde-deploy sila ng 5 aircraft carriers doon po sa Western Pacific para ipakita daw po ang kanilang lakas sa China. And military analysts anticipate this is to counter the increasing military activity in the region by China and North Korea. Ayan na There nga. are currently 3 U.S. aircraft carriers in the Western Pacific Ocean and 2 more are scheduled to arrive. Hindi ko alam kung ito na yun mismo mga sangkay, yung actual. Ayan po. Pero, pagdating po kasi sa mga tinatawag na aircraft carrier, ang Amerika po ay talagang matitindi po ang mga pandigma nila. Pagdating po sa karagatan, mga warship po nila, hindi po yan basta-basta. At saka hindi lang sila pang parade. Hindi lang sila pang parade, 'di ba? Kasi sa China mga tol, mahilig sila magparada ng puwersa nila, eh, 'di ba? Yung Taiwan lagi nilang pinaparadahan ng puwersa nila 'yun eh. Kala mo ready to war na sila talaga sila pero for flexing lang naman, muscle flexing lang sila eh. Yung sa US mga tol, talagang makikita mong may mga pinagdaanan na veterans na talaga pagdating sa actual na labanan. Veterano na, hindi sila yung tipong kakagaling lang sa gym, malaki katawan pero hindi pa napapasabak sa ring, 'di ba? And if you remember, way back 1940s, 40s ba o 40s. Nagkaroon po ng ikalawang digmaang pandaigdigan. Ang nangyari po, itong Amerika ay nagtagisan laban po sa Japan. Pagdating po sa kanilang mga warships. So, ang nangyari nung nilusob po nila, yung Amerika, mga sangkay, yung unang pagsalakay nitong Japan, ang problema po, dahil hindi nila naubos na mapabagsak na mawasak po talaga itong mga aircraft carrier, mga warship ng Amerika doon po sa Hawaii. So, ang nangyari, na-build up ulit. Pagkatapos doon, sila naman ang sumalakay doon sa Japan at doon po nag-umpisa ang maraming beses sa pagkatalo ng Japan. Yun ang pagkakamali ng Japan yun eh. Hindi pa nila sinagad-sagad matake na sila, hindi pa nila sinagad-sagad eh. Kaya yun nung binalikan sila, nung naresbakan sila, wala, suko sila eh. 'Di ba? Suko talaga sila eh. Biruin mo, bagsakan ka ba naman ng dalawang yun yung pinakamalakas nung araw, yung panahon na yun. Yun yung pinakamalakas. Yung ibinagsak sa Hiroshima at saka sa Nagasaki. So, ito na naman mga sangkay. Dito naman, Amerika versus China. Nagtatagisan naman po sila ng kanilang lakas ng sandatahan. And their arrival will mark the first time that 5 of the 11 strong carrier contingent would operate in the region. Ayan o. Mukhang ito na nga yun mga sangkay. Talagang pinapakitaan ngayon yung China na hindi lang kayo ang malakas. Hindi lang kayo ang pwedeng magpakita ng puwersa kasi, di ba, usually naman, nakikita po natin laging nagpapakita ng, ulit-ulit tayo eh. Ang nagpapakita madalas ng mga lakas pagdating po sa puwersang militar at mga sandatahan po nila, wala pong iba kundi ang China. Mahilig lang sila mang-intimidate pero anong lakas ang sinasabi nila? Wala pa namang pinagdadaanan yung mga barko nila eh, di ba? Kailan ba huling ginamit yung mga aircraft carrier nila? Sige nga, kailan nila huling ginamit yung sa actual talagang labanan? Yung mga jet fighter nila, wala pang andungis siya, wala pang gas-gas eh. Puro pang lang yun eh, pang show, yung pang nila, military show nila, tapos magpapalakpakan yung mga mamamayan nila. Puro ganun lang yun. Diba? Anong lakas ang pinapakita niyan? Di pa nga nasusubukan yan eh. Kaya nga po, pag hinanap nyo po sa YouTube or Google, ang mga balita patungkol po sa show of force, ang mayroon pong gumagawa niyan, Russia, China, North Korea. So China, mga sangkay, lagi po silang napapakita ng kanilang puwersa. Yan, tama yung sinabi ni Sangkay, show of force. Mahilig sila mag-show off. Na tila baga pinapakita po nila sa Amerika na, hey, United States of America, mas nakalalamang na kami sa inyo. Kaya wag nyo kami susubukan. Parang ganun po eh. According to the reports, the USS Abraham Lincoln was spotted heading out of its home port in San Diego and sailing towards the Western Pacific on February 5th. Now, the USS George Washington is also expected to be deployed in the region. Now, to replace the USS Ronald Reagan, which... Grabe, ang titindi nga po na ito mga sangkay. Na mga pinakawalan nilang mga aircraft carriers. Ayan o, ito rin isa. Isa ito sa matindi kasi ito po yung USS Ronald Reagan
na aircraft carriers. will be Yan, relocated. veterans na rin yan. And in addition to the USS Ronald Reagan, the USS Carl Vinson has been stationed, and the USS Theodore in Hawaii. Now, Grabe, Pero na ba kayo nabalitaan binomba ng China? Pinakahuling balitaan ko binomba ng China, Pilipinas, water cannon eh. matitindi nga po itong pinakawalan nila mga sangkay. they're both expected to stay in the Western Pacific until April and July, respectively. So parang ang dating na ito mga sangkay is show of force against China. Nagpapakita po sila ng kanilang mga, ano ba tawag to, magagamit po nila na sandata, o kanilang puwersa para po kahit papano kabahan ang China. Parang ganun po yung dating eh. Hindi lang kahit paano, kakakabahan talaga sila. Uy, teka, yung hinahamon-hamon natin, pumalag. Kumagat. Analysts say that the surge in carrier deployments is designed to reassure Ayan oh. Nakikita nyo yan mga sangkay? regional allies and partners, as well as deter adversaries such as China and North Korea. Washington's show of strength comes as China ramps up military activity near Taiwan Strait. Grabe yan. So, mayroon talagang banggaan na nagaganap ngayon. Pero wag naman po sana dumating Oo, wag sa naman. punto Oo. no, na magkakaroon na po ng bakbakan. Pero, well, let's pray, no? Dasal-dasal lang po tayo. Now remember that US is opposed to Beijing's Pag nagkataon mga tol, malalantad sa buong mundo kung anong kakayanan nitong China. attempt to take Taiwan by force and is committed to supplying arms to Taipei. Now, tensions in the South China Sea and Pyongyang's growing activity in the region also poses concerns for the US. And Alright mga kapatid, nakikita natin ang US ay magpapadala nga ng halos kalahati ng kanilang puwersa mga tol. No? Napakalakas nito mga tol at makikita naman natin sa history sa mga nagdaan pa na etong US talaga marami ng pinagdaanan at veterans na itong mga ipapadala nila. Unlike sa mga kagamitan sa mga barko ng China, sa mga aircraft carrier nila. Kailan ba huling sumabak yun mga tol? May na ba yan? May karanasan na ba yung mga yun? Di ba? So kung titignan mo na lang mga tol, sino ba yung seryoso at sino ba yung hindi basta-basta puro banta lang, di ba? Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo tungkol sa bagay na to? Pero syempre, let's pray mga kapatid, wag sana mangyari ang hindi natin gusto mangyari. Sana magpakitaan na lang sila ng show off. Payabangan na lang sila, pataasan sila ng ihi mga tol. Pero kung ikaw ay nanonood na sa mga nakaraan, alam mo na kung sino mas malakas dyan sa dalawang yan. Di ba? So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.